The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. Ng biktima ang kamatayan. Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYLE, Radyo Masbate 783 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang sumbong ang ating natanggap ngayong hapon. Isang binata ang di umano'y biktima ng karumal-dumal na gawain ng kanyang sariling ama. Ang sumbong 5 taon na raw walang awang sexual na pang-aabuso ang ginagawa ng ama sa kanyang sariling anak na lalaki. Para sa detalye, makakausap natin ang tiyuhin ng biktimang itatago natin sa pangalang Vicente. Magandang hapon po sa inyo, Vicente. Magandang hapon, ma'am, at magandang hapon po sa lahat ng bumubuo ng Tabang Ora mismo. Opo. Vicente, kailan mo pa natanggap itong sumbong mula sa iyong pamangkin na siya ay ginagalaw ng kanyang sariling tatay? Pakiulit po, medyo nag-chatting po kanina. Okay. Vicente, ulitin ko lang, ang tanong ko ngayon, kailan mo pa natanggap itong sumbong mula sa iyong pamangkin na siya ay ginagalaw ng kanyang sarili mismong tatay? Hello, Vicente? Akin na pong nalaman ito. Oo. Ma'am, hello po, good afternoon. 2 years ago po ay akin na pong nalaman ang problema ito ng aking pamangkin. 2 years ago? Ako ay, nababahala sa ganitong sitwasyon. Okay.
Tapos, matanong ko dahil syempre, ginagalaw ng kanyang sariling tatay, etong pamangkin mo, nasaan ba yung kanyang ina? Ang kanya pong nanay, ma'am, ay may ibang pamilya na rin po. At sa kasalukuyan, syempre, ando na po siya nakatira sa lugar ng kanya pong asawa. Kasama ang kanya pong mga anak doon sa asawa niya po ngayon. Okay. So, ibig sabihin, etong pamangkin mo ay mag-isang kasama etong kanyang sariling tatay. Opo, ma'am. Eksakto po. Sila lang po ng kanyang tatay ang magkasama po. Okay. So, sa loob ng 2 taon na binabanggit mo, Vicente, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon mo lang ito inilapit? Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng lakas na loob na ireklamo itong nangyayari sa iyong pamangkin? Actually, ma'am, noon pa man after na malaman ko ito, ako po talaga bilang isang kapamilya, bilang isang nagmamahal at tiyuhin, ay agresibo po ako na ito po ay mabigyan ng aksyon o solusyon. Kaya nga lang po, hindi po natuloy ang aming hakbang na iniisip noon sapagkat ito nga pong pamangkin ko ay umalis po sa aming puder. Kaya po nagkaganon, ma'am. Ayun. So, umalis itong pamangkin nyo sa inyong poder, kaya nahinto or natigil itong plano mo sana na isumbong itong kapatid mo? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Eto bang nangyari sa pamangkin mo ay alam ng kanyang sariling nanay? Ma'am, 2 years ago, nung nalaman po namin to, agad naman po kami nag-report nito. At agad-agad po nag-desisyon ako na pauwiin nga po yung aking kapatid. Bagamat medyo may kalayuan ang kanyang lugar. Pero dahil nga po sa seryosong problema ito, dahil siya rin po yung nanay, kaya ipinaalam ko po sa kanya. At siya naman po ay kahit may kahirapan at nagbubuntis po siya that time, ay umuwi po siya dito para masakluluhan itong kanya pong anak. Okay. Linawin lang natin, Vicente, ikaw ay kapatid ng nanay ng biktima? Opo. Okay. Ako po ay kapatid. Okay. So, bilang isang tiyuhin, ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na ganito yung pinagdadaanan ng iyong pamangkin dito mismo sa tatay ng iyong pamangkin? To be honest po, ay talagang sobra akong masaktan at hindi ko po napigilang umiyak noong panahon na yon. At ang talagang galit ko po talaga, pasensya na po, pero galit po talaga ako noong panahon na yun sapagkat iniisip ko na yung mga bagay na gusto niyang gawin sa akin noon ay tinuluyan niya doon sa kanyang sariling anak. Okay, wait lang yung bagay na gusto niyang gawin sa'yo ay itinuloy niya doon sa kanyang sariling anak. Ibig mong bang sabihin, ikaw mismo ay parang pinagplanuhan din na gawa nitong tatay ng biktima? Ma'am, itama ko lang po yung word na pinagplanuhan. Okay. Sa totoo po, hindi po pinagplanuhan, kundi ginagawan. So ikaw mismo ay biktima din ng panghahalay or kababuyan nitong tatay ng pamangkin mo? Ma'am, tinatry niya na biktimahin ako. Hinawakan niya yung aking private parts. At di ko na masikmura nung hinalikan niya ako. At yung halik na talagang akala mo ay di ko na po mailarawan pa ng higit. Pero that time, ma'am, ay ako po ay nanlaban. Okay. Okay. Ako, kaya hindi po natuloy ang kanyang gusto. Okay. Nung panahon na yun, Vicente, ilang taon ka pa lang noon? Ma'am, nag-aaral po ako noon ng college. Siguro po, ako ay 19 years old po nung panahong yun. Okay. So, sa kwento mo, ikaw ay nanglaban. Kaya hindi na naulit itong ginawa niya sa'yo. Oo, ma'am. Actually, iba po yung reaction ko na nun kasi nagalit po ako, nagbalikwas ako at ang isip ko po noon ay pumunta ng
Hello, Vicente? Bilang, Mhm. ang nasa isip ko po ay talagang Okay. Napuputol, Vicente. Medyo napuputol-putol ka, Vicente. No? Pwede paayos ng iyong signal. Kasi binabanggit mo ngayon na nung nangyari yun sa'yo, umalis ka doon sa lugar para ikaw ay makalayo sa kanya or makapag-isip-isip. Tama po, Vicente, yung binabanggit mo? Ma'am, hello po. Magandang hapon po muli. Yung time na yun, ma'am, 10 oras po ng gabi. Okay. Nung nanglaban ako sa kanya, ang isip ko talaga ay, dahil galit ako, kumuha ako ng kutsilyo doon sa kusina. Sorry po. Pero yun po yung naramdaman ko, yun po yung naging ano ko sa sobrang galit. Okay. Nung ginawan ka ng pangbababoy or pangbabastos, saan nangyari yon? Sa mismong bahay ninyo? Sa mismong bahay po namin, ma'am, yun po yung masaklap. Okay. Sa mismong bahay mismo ninyo? Okay. Bahay po ng aking magulang. Sa bahay mismo ng inyong mga magulang. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, isa yung bahay na tinitirhan nyo? Opo, ma'am. Okay. Ako lang po ang mag-isang anak doon sa amin. Okay. So, ganito, Vicente, no? Nung nalaman mo itong sumbong ng pamangkin mo, naniwala ka kaagad? Dahil syempre ikaw mismo ay na-experiensyahan mo or pinagdaanan mo mismo dito sa tatay niya. Ma'am, opo, naniwala po ako. Ang hindi ko lang matanggap talaga, dahil ang akala ko, dahil dugo niya, ay hindi niya kayang gawin sa sarili niyang anak o dugo, yung bagay na yon, na kaya niyang gawin sa akin, na ibig niyang kaibigan. Okay. Nabigla po ako. Nabigla ka nung nalaman mo na ganito yung pinagdaanan ng pamangkin mo. Matanong ko lang, Vicente, ito bang biktima, ito bang pamangkin mo ay meron pang ibang kapatid? Ma'am, sa tatay niya, ay siya lang po mag-isa. Okay. Imagine mag-isang anak tapos ginagawan niya ng kababuyan. Anong klaseng ama ito? Ano yung pagkakakilala mo dito sa asawa ng kapatid mo? Ito ba ay talagang pag tiningnan mo, ano yung pagkakakilala mo or ano yung personal perception mo pag tinitingnan mo itong kapatid mo? Ako po. Actually, ma'am, may mga dinig na po ako noon bago po man siya nakipagkaibigan sa akin. May mga dinig na ako na ganyan yan. Pero hindi po ako naniwala dahil sa kanyang personalidad, medyo imposible po kung titingnan sa kanyang physical na itsura. Kaya hindi po ako naniwala doon sa mga sabi-sabi sa akin. So ibig sabihin, bago mo pa man na-experience itong pambababoy sa'yo at itong nalaman mong pambababoy sa pamangkin mo, meron ka nang naririnig na mga sabi-sabi patungkol dito sa tatay nitong biktima. Opo, ma'am, pero hindi po ako naniwala pa noong panahon yun. Dahil nga, wala sa itsura po Hindi pa mapagkakamalan siya na ganun. Okay. Matanong ko lang, Vicente, ito bang nalaman mo ba itong nangyari sa pamangkin mo dahil yung pamangkin mo mismo yung nagsumbong sa'yo or nalaman mo sa ibang tao? Ma'am, akala ko siya pinalayas lang kasi yung term niya noon sa aking anak na panganay, ate, sunduin mo ko dito kasi pinalayas na ako. So ang akala ko po, layas lang talaga. Pero may iba pa palang dahilan, yun na po siya mismo ang nagsabi sa amin na ganun ang ginagawa sa kanya. Okay. So, nung nalaman nyo na ganito nga yung pinagdaanan ng pamangkin nyo, meron bang napansin kayong pagbabago or behavioral changes magmula nung abusuhin ito ng kanyang tatay? Ma'am, siguro sa buwan or ilang araw na pumamalagi niya sa puder ko, napansin ko po na iba yung epekto sa kanya, may malalang epekto sa kanya, ang pang-aabuso na sinasabi niya ng kanyang tatay. Okay. Opo. Pwede ba nating malaman kung ilang taon na itong biktima? Ang biktima, ma'am, ay minor de edad pa. Siya po ay
17 anyos lang po sa kasalukuyan. Okay. 17 years old, lalaki, inabusong sexual ng kanyang tatay. Kung makakausap mo, nakikita mo ba itong tatay na to? Vicente, Bihira po. Ma'am, bihira po. Kung nakikita ko naman po, pero ako naman po ay relax naman ako. At so parang hinuhold nyo po yung temper nyo, yung galit nyo, parang pinipigilan nyo po para, ano po yung rason? Bakit nyo po pinipigilan yung sarili nyo na parang kahit galit na po kayo at gusto nyo na pong manuntok, gusto nyo na pong iparamdam or ipaalam dito po sa tatay niya, ay pinipigilan nyo po? ang nasa isip ko kasi, ma'am, kung gagawin ko pa yan, ako pa magkakaproblema. At isa pa, ang nasa isip ko, hindi naman po lingid sa Diyos ang kanyang mga ginagawa. May hangganan po ang lahat ng bagay. Okay. Kaya, ang nasa isip ko, parusahan din naman siya ng Panginoon sa tamang panahon. Okay. Natanong nyo ba, Vicente, itong pamangkin mo kung bakit hindi kaagad siya nakapagsumbong? Meron bang takot siyang nararamdaman? Ano daw po yung rason? Bakit hindi kaagad siya nagsumbong sa inyo? Ma'am, takot talaga siya eh. Takot po ang bata. At even pagka ang cellphone po kasi ng bata, ma'am, ang kanyang account ay controlled ng tatay. I Kaya see. kung magsusumbong siya, kung mababasa ng kanyang tatay, di lagot na naman siya doon. Even yung Facebook account, alam Yes, ng ma'am. tatay yung password. Opo. May link po siya doon. At kung ito man pong bata, ma'am, ay isang beses na alala ko na ihiniram ko dahil birthday, gusto kong ikain sa labas, gusto kong i-treat dahil gusto ko siyang pasahin man lang. Ma'am, ang ginawa, hindi siya mag-isa na pumunta doon sa invitation ko. Sumama pa yung tatay. Kaya wala kaming pagkakataon pa ng mga panahon na yun na makapag-usap ng sarilan. Okay, so meaning to say po nito, Vicente, bantay sarado ng tatay itong bata. Antay sarado po. Okay. So, matanong ko lang, Vicente, sa ngayon, nasaan ngayon itong pamangkin mo? Ang ating pong pamangkin, ma'am, sa kasalukuyan po ay under medication. Siya po ay nasa ospital. At siya po ay umaasa po kami na sana ay makalabas na po siya as soon as possible. Nasa ospital ngayon ang biktima, ang iyong pamangkin. Ano ang rason? Bakit nyo isinugod sa ospital? Bakit siya ngayon naka-confine? Hindi po ako ang sumugod sa ospital at nalaman na lang po namin na nasa ospital na, kaya kami naman po ay agad na ako naman po ay gumawa ng paraan kung paano malalaman yung mga detalye kung bakit niya ito ginawa. Kaya amin na pag-alaman din po na ito palang bata ay nag-commit ng suicide. Nag-commit ng suicide yung bata kaya siya ay nasa ospital ngayon. Eto ba ay may connection? Eto ba, Vicente, na pag-commit niya ng suicide ay may connection dahil sa kanyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang tatay? Ma'am, hindi ko po masasabi ng totally yes. Pero ako po ay, sa aking paniniwala lang po, ma'am, ako po ay naniniwala na ito po ay konektado lahat doon sa pinakaugat na problema niya. Naniniwala po ako, ma'am, Okay. na kaya ganoon ang kanyang ginagawa. For the second time na po ito ginawa ng aking pamangkin. For the second time, meaning to say, malalim na or mabigat na yung kanyang pinagdadaanan, yung kanyang pakiramdam ay parang hindi niya na kinakaya. Sobra po, ma'am. Sobra. Okay. Kayo po ba ay awang-awa na sa yung pamangkin dahil sa kanyang pinagdadaanan, Tatay Vicente? Ma'am, kung sa awa ay talagang kung sa grabe po ang aking nararamdaman, hindi po ako makatulog at nag-iisip kung ano ang
maaaring gawin, nagdarasal kung paano ito malalagpasan namin at kung sino nga ang makakatulong sa amin, kung anong mga hakbang ang dapat gawin bilang tiyuhin po. Yun po ang aking kasalukuyang ginagawa o nararamdaman ko ngayon. Okay. Tatay Vicente, alam ko po na kaya nyo po ito idinulog sa amin, kahit po sobra na ang galit nyo po dito sa asawa ng kapatid nyo, ay talagang pinipigilan nyo po yung sarili nyo dahil nababanggit nyo nga po na ayaw nyo naman na bumalik po ito sa inyo at kayo yung balikan at kasuhan. Ngayon, ano po yung pinaka-desisyon po ninyo? Ano yung gusto nyo pong mangyari dito po sa tatay ng biktima? Ma'am, ang gusto ko mangyari po sa ngayon, makamta ng bata ang hustisya. Siyempre, kasi ako po ay concerned sa kalagayan ng bata na ganun ang nangyari sa kanya. So kung iyon man po ay may katotohanan naman sinasabi niya sa amin, sa mga testimonya niya sa amin, para sa akin po, dapat po ay maparusahan ang ganung gawain kung totoo man po iyon. Di po ba? Opo. Kasi buhay na po ng aking pamangkin na nakasalalay dito, madam. Opo. Buhay at kinabukasan. Opo, sana malaya nakakapag-aral. Ini-enjoy ang buhay ng kabataan na masaya, na may kalayaan, na hindi siya takot at wala siyang iniisip na kung ano pa man ang problema. Pero hindi po ganun yung kanyang nararamdaman po Opo. Kawawang bata. Tatay Vicente, kung meron po kayong mensahe dito po sa tatay ng biktima, dito po sa asawa ng kapatid po ninyo na nanghalay dito po sa inyong pamangkin, ano po yun, Tatay Vicente? Madam, para po sa aking bayaw na hilaw, sana maging totoo na tayo. Sana wag na natin pahirapan ang mga sitwasyon. Tapusin na natin itong problemang ito. Kasi, ano man ang mangyayari, katotohanan pa rin ang lalabas. Ako'y naniniwala sa Diyos na hindi ito lingid sa kanyang kaalaman at paningin. Kaya sana, maging tapat na, wag lang magpatumpik-tumpik. Kung totoo, hanapin mo na lang po. Opo. So, sa madaling sabi po, Tatay Vicente, mas gusto nyo po na makita ito pong tatay ng biktima na nakakulong po. Madam, ayoko man po sa aking damdamin, pero siguro yun na po yung dapat. Kasi maraming pagkakataon na po ang ibinibigay namin sa kanya para magbago. Nung nagsasama pa sila ng aking kapatid, sinasaktan niya ang aking kapatid. Hindi pa po ako makapagreklamo noon dahil bata pa po ako, wala pa ako sa lakas ng pagdidesisyon. Nakikita ko yung aking yung aking kapatid may mga pasa. Pero hindi po siya naisugong. Tapos yung ginagawa niya sa akin, nakalagpas siya doon. Ito na naman po, yung aking kapatid, minanyak niya rin yung aking kapatid na panganay. At pati po yung aking tatay, minanyak niya rin. Anong klaseng tao ito? Ibig mong sabihin, yung kapatid mo, eto bang kapatid na binabanggit mo, ay hindi yun, ito yung nanay ng biktima? Ma'am, hindi po, kapatid po na lalaki. Okay, isa pang kapatid nyong lalaki, plus eto pang kapatid nyo na babae, na asawa ng biktima, asawa nitong suspect, at itong mismong biktima na pamangkin mo, plus ikaw, ay nakaranas ng pambababoy mula mismo dito sa taong itong inirereklamo mo. Opo, sabihin ko na lang, ma'am, na mas simple kung na yung pangmanyak na hindi naman siya totally napakalalim, pero ano na yung ano na yung hinipuan ng persahan. Okay. So, maputol lang kita, Vicente, kasi sobra pala talaga ang pagiging demonyo nitong lalaking ito na inirereklamo mo, na binabanggit mo hindi lang yung anak niya ang ginawa ng kababuyan, kundi pati yung mga binabanggit mong kapamilya mo. Opo. Okay. Opo, ma'am. Last kong tanong, Vicente, ano yung trabaho nitong lalaking inirereklamo mo na tatay ng biktima?
Ma'am, pwede po bang hindi ko muna sasagutin yan? Okay. Sige. Okay. Rerespetuhin ka namin sa bagay na yan, Vicente, ano? Pero Vicente, dyan ka muna dahil idudulog na rin natin itong reklamo sa tanggapan ng pulis. Makakausap natin ngayon si Police Major Nora Bueno Vizcaya, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Albay Police Provincial Office. Magandang hapon po sa iyo, Major. Magandang hapon po, ma'am. Sa lahat na nakikinig sa programa po ninyo. Opo. Police Major, ito pong idinulog po sa ating reklamo ay talagang kakaiba po doon po sa mga usual na inirereklamo po o nakakarating po sa atin na pang-aabuso. Kasi normally yung pag-aabuso mostly na natatanggap natin lalaki sa babae. Pero ito po sa kasong ito, lalaki sa lalaki, ama sa anak. Ngayon, ang tanong ko po, Police Major, ano po yung magiging kaso kung ito pong proseso ng kaso ay maifa-file po? Ano po yung pwedeng kaharapin nito pong suspect? Ang kaso po yan ay mapapabilang pa rin po siya sa kasong panggagahasa. Yung rape na tinatawag natin under RA 8353. Kasi doon po, sa batas na yan, meron doon sa kalawang part. Pwedeng makumit siya ng lalaki o babae with the use of kung ano man na instrumento na yung tinatawag natin yan na rape through sexual assault. So, pwede pong gawin yan ng lalaki sa kapwa lalaki. Okay. Rape through sexual assault. Ibig sabihin, may paraan ng pananakot. Hindi po. Ang ginamit po, hindi yung true sexual, hindi yung regular na parang lalaki sa babae. Lalaki sa babae through the, genitalia ng babae. Parang, insertion ng object into the mouth or sa oral orifice ng kapwa lalaki. Pwedeng, yung penis ipinasok sa sa bibig or sa other opening po. So yun po ang tinatawag natin na rape through sexual assault. Okay, malinaw po yan, Police Major. At Police Major, aside po sa kasong rape dahil yung bata ay 17 years old, pasok din po ba ito sa kasong child abuse? Bali ma'am, parang may yung edad po ng bata, considering na minor siya, parang yun na po ang magpapabigat sa kaso na kakaharapin ng tatay. So, yung maximum penalty po or pwede pang mas tumaas pa po doon, ang pwedeng maibigay sa kanya ng hukuman. Pero yung mga ganyan po, sa korte na po yan. Yung tinatawag natin na pwedeng makapag-aggregate o makapag-qualify considering na tatay yung gumawa at saka minor de edad yung bata. Opo, yun nga po, Police Major, po yun sa penalidad na pwedeng kaharapin po ng tatay. Opo. Pagdating po, pag mapatunayan sa korte po. Opo, at kung mapatunayan yan, dapat talaga mabigay sa kanya yung pinaka mabigat na parusa dahil dapat yung mga tatay, yung mga magulang, sila nagbibigay ng proteksyon sa mga bata, kaya lang sila pa yung nag-aabuso at gumagawa ng hindi tama sa mga anak. So, Police Major, para sa ating mga tagapakinig dahil syempre at mga tagapanood, ano po yung maaari nilang, halimbawa, meron po silang kaparehas na nararanasan, mga pang-aabuso at meron po silang nararamdaman na takot sa kanilang seguridad. Ano po yung kanilang dapat na gawin at maaring asahan po sa tanggapan ng pulis? Sa ating pong mga tagapakinig, nandyan po ang ating himpilan ng pulisya, lalong-lalo na po ang Women and Children's Protection Desk. Pwede po nilang ipaabot ang kanilang mga hinaing, problema or mga reklamo. Then tinitreat po namin yan with strict confidentiality ang mga ganyan na kaso. Kasi po na dyan yung dignidad ng ating mga bata, yung mga kabataan at saka yung mga kababaihan. So, ang may papayo ko po sa kanila, magreklamo po sila o kaya kung sino man po ang naka-witness, pwede rin po nilang ipagbigay alam sa kapulisan kasi po
ang rape po ay crime against person. So pwede pong magreklamo, magreklamo kahit hindi yung tao mismong biktima, pwede yung magulang niya, yung relative, then yung police po para makakagawa ng necessary action. So halimbawa, kung sa tingin po natin nasa delikadong sitwasyon yung bata na biktima, pwede po siyang i-rescue sa tulong po ng MSWDO or CSWDO sa lugar na yon. Then, yung mga pangangailangan po na intervention sa bata or kung anong assistance, counseling or trauma debriefing para maalis yung takot, pwede po yan na maibigay ng ating mga sangay ng gobyerno na may mga nag-refer kami. Okay. So, sa sitwasyon na ito po, Police Major, dahil wala po yung nanay, ang lumapit po dito sa amin ay yung tiyuhin po. So, pwede po itong tiyuhin yung umalalay at magsampa po ng kaso para po dito? Pwede po. Kung ang pinakaano talaga niyan, ma'am, yung nanay. Pero ano po kaya ang rason kung bakit wala yung nanay niya? Opo. Meron na daw pong sariling pamilya at kung siguro kung mapag-usapan po nila, pwede pong sumama yung nanay, ano po? Kasi yung ang pinakaano natin, immediate family. Okay. Ng Pero kung wala talaga yung nanay, pwede yung relatives na kung baga may tiwala yung bata sa proseso na yung magre-represent sa kanya, yung kanyang halimbawa, uncle, then kailangan pa rin po yung testimony ng bata sa pagpo-file ng kaso. Kasi yung testimony niya mismo can stand alone kasi siya po ang biktima siya lang ang makakapagsabi kung ano yung mga ginawa sa kanya. Pero dahil minor siya, i-assist siya ng kanyang magulang o kaya ng relatives niya or if not, wala talaga, yung MS or CSWD o yung social worker po ang mag-assist sa kanya. Okay. Lalong-lalo na kung magbibigay siya ng salaysay po sa amin, sa kapulisan po. Yun po, ma'am. Malinaw po yun, Police Major, no? Yung statement or salaysay po ng bata, yun po yung kinakailangan para po sa unang proseso ng pagpa-file po ng kaso. Opo. Pero kung magpapablatter, pwede naman po yung halimbawa, may knowledge talaga yung tito niya sa pangyayari. Pwede siyang magpablatter, ipaalam sa kapulisan ang mga pangyayari para kung yung nakuha na yung information ng pulis, makakasagawa na ng appropriate action para matulungan na po yung bata. Okay. Then, yung mga referral po, etc., magawa na po. So, kailangan po namin yung asistensya po ng PNP para po mag-guide natin ito pong pamilya, ito pong tiyuhin, at ito pong bata ay mabigyan po natin ng hustisya, Police Major Nora? Yes po, ma'am. Okay. Huwag po silang mag-atubiling lumapit po sa aming opisina at tutulungan po namin sila na makapag-file ng kaso sa mas madaling panahon para mabigyan ng hustisya yung mga nagawang pang-aabuso sa bata at saka mabigyan din ng nararapat na tulong ang bata, lalong-lalo na sa mga pinagdaanan niyang trauma. Kasi nga, karapatan ng bata na mabuhay siya ng masaya, maaliwalas, walang problema po. Kasi bata pa po yun . So with that po, Police Major Nora Bueno Vizcaya, ang hepe ng Women's and Children's Protection Desk ng Albay Police Provincial Office, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po, ma'am. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po sa inyong programa. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Mabuhay po kayo. Eto naman mga ka-aksyon, idinulog na rin natin ito sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Region Office 5 o Regional Office 5 upang mabigyan ng tamang aksyon ang alalahanin ng biktima at ayon sa opisina ni Regional Director Norman Laurio, ongoing na ang pagtugon ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa pangangailangan ng biktima. At ito ay patuloy nating susubaybayan hanggang sa makamit na ng biktima ang hustisya laban sa kanyang ama. Balikan natin si Tatay Vicente, no? Tatay Vicente?
Hello, Tatay Vicente? Hello? Hello po. Apo, Tatay Vicente, Yes, hello. malinaw po sa inyo yung binabanggit po ni Police Major? Ma'am, narinig ko po at malinaw naman po. Apo, so pasok po ito sa kaso na rape with sexual assault at pwede din po sa child abuse. So pasok sa banga po itong tatay ng biktima pag napatunayan po na talagang merong kababuyang ginagawa or ginawa ito pong suspect o itong tatay ng biktima. Hello, At sana nga po talaga umusad po itong ginagawa po nating effort para makamit ng hustisya po ang aking pamangkin. Apo. Wag po kayong mag-alala, Tatay Vicente, dahil tututukan po namin itong idinulog niyong reklamo sa amin para po makuha talaga ng biktima yung kanyang hustisya. At eto po, Tatay Vicente, ilalapit na rin po natin ito sa tanggapan ng Ako Bicol Party List para sa maaring matanggap na tulong po ng biktima. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Norby Magtanong ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Norby. Magandang hapon po, Ma'am Remy, at magandang hapon po sa ating mga tagapanood, taga-subaybay ng ating pong programang Tabang Ora mismo. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Apo, Sir Norby, eto nakakapaggalit at nakakapagpataas ng ating presyon itong galit na nararamdaman natin dahil isang tatay ang gumawa ng kababuyan sa kanyang anak. Ngayon, Sir Norby, maaari po ba na malaman natin kung ano po yung libreng serbisyo na ibibigay ng Ako Bicol Party List para matugunan or matulungan natin itong biktima na ngayon ay namamalagi pa sa ospital? Oo nga po, Ma'am Remy, habang nanonood ako, nanginginig yung lamang ko din sa galit, kahit sabihin natin hindi natin po kamag-anak po natin kapamilya or kabarangay, pero po pag napapanood at napapakinggan natin yung sitwasyon ay yung mga kwento talaga nakakaano po ng galit. Ma'am Remy? Oo, kaya nga Sir Norby, Sir Norby, sabi ko dito kay Tatay Vicente, kayo ay nakakapag-hold pa or nakakapagpigil pa, pero kung sa atin yun, parang hindi natin kakayaning magtimpi, ano? Oo po hindi natin kasi imagine, anak niya po yun, tapos siya nagsisilbing gabay niyan at nag-guide, lalo't minor de edad po yung bata, tapos gaganyanin. Talagang walang kapatawaran ang kanyang pong ginawa. So sana mabigyan po ng ng hustisya. Tamang parusa ang tao po kung sakali man po mapatunan. Opo, at mabigyan ng hustisya itong kanyang ginawa dito sa bata. Ngayon, ang tanong ko, Sir Norby, ano yung tulong na maaari nating maibigay para dito sa biktima? Opo, since po na napakinggan natin ang bata po pala at duman talaga ng trauma, several times po pala itong nagawa na niya ang pagkitil ng kanyang buhay, pero po nakakaligtas naman, pero ito ginawa na naman daw po base sa kwento po ng tiyuhin at siya po ay nagpatiwakal sa paraan po yata ng pag-inom ng mga iba't ibang gamot at yan po ay ngayon nasa isa po siyang hospital. Hindi na po natin babanggitin kung saan hospital ito, pero nasa bingit ng kamatayan yung kanyang buhay sa ngayon kasi nga po sa ganyan pong trauma na naranasan niya. Mari po tayong tumulong, Ma'am Remy, para sa kaalaman po ng bata, sa pamilya, kay Uncle na ang concern po para po sa kanyang pamangkin. Salamat po sa iyo, sir. Tulungan po natin ang bata kung ano man po yung maging bayarin po doon sa ospital, kung ano pa man po yung pwedeng gawin po ng ating opisina ng Tabang Ora mismo ng Ako Bicol, kung ano po yung pwedeng itulong pa natin sa bata para po ito ay makaalis dun sa kanya pong nararanasang trauma, kung ano pa man po ang pwedeng itulong natin, therapy or any na pwede pong medical assistance or financial assistance. If ever po, magkakagawa po tayo ng social case study niyan galing po sa opisina ng gobyerno. Pwede po tayong tumulong pag mayroon pong naging study na po tungkol dyan sa bata. Pwede po tayong tumulong financial at medical, Ma'am Remy. Okay. Kung ito po yung makarecover po at makalabas po ng ospital, atin pa po itong i-monitor hanggat maaari po kasi para ma-guide din po natin at ang Ako Bicol naman po, Tabang Ora mismo ay palagi pong nandito at tumulong po sa mga kahit po ito ay bihirang nangyari, bihira po itong kaso, tutulong po tayo kahit ano pa pong mga sitwasyon ito. Okay, malinaw po yan, Sir Norby, na ang ibibigay ay yung hospital bill, tutulungan ng Ako Bicol at hindi lang dyan nagtatapos, kundi pag lumabas na yung bata, imomonitor pa rin ng Ako Bicol Party List yung ano yung maibibigay na tulong pa. Opo, Ma'am Remy, makakaasa po ang pamilya
tayo po ay magmumonitor sa kanila at kung ano pong tulong na pwede nating maibigay. Atin po agad itong maihatid sa kanila sa tulong po ng ating mga congressman. Lalo't nandyan po ang Congressman Pido Garvin. Atin pong tawagan agad para po tulungan tayo at maaksyonan po agad ito. Okay. Maraming salamat, Sir Norby Magtanong ng Ako Bicol Party List sa agarang tulong na ibibigay dito sa pamilya ng biktima at mismong sa biktima. Maraming salamat, Sir Norby. Maraming salamat po. Apo. Balikan natin si Tatay Vicente. Tatay Vicente. Yes, ma'am. Apo, napakinggan niyo po si Sir Norby. Tutulong po ang Ako Bicol Party List sa hospital bill po ng bata. At pagkatapos po na mailabas na yung bata, ay mananatili pa rin po yung tulong para po ay ma-monitor kung ano pa po yung pwedeng maitulong sa bata. Ma'am, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga narinig, Sir Norby at sa lahat po ng bumubuo ng programang ito at ng Ako Bicol Party List. Ito po ay malaking pag-asa at tulong para po sa amin at sa aking pong pamangkin. Opo. Sir Vicente, pag lumabas na po yung pamangkin po ninyo, kayo na po muna yung aalaga sa kanya? Yun po ma'am ang hindi pa kumbaga hindi pa namin masiguro kasi ang gusto po ng bata ay manatili siya sa kanyang boarding house. Okay. So anyway po, i-monitor nyo na lang po Tatay Vicente at alagaan at bantayan nyo po yung inyong pamangkin dahil mabigat at malalim po itong kanyang pinagdadaanan. Importante po sa kanya yung pagmamahal, pag-aaruga, pag-aasikaso ng pamilya. Opo. Okay. Maraming salamat po Tatay Vicente. Maraming po salamat Ma'am Remy. Maraming po salamat sa lahat ng bumubuo po dyan sa inyong pong programa. God bless po. Apo. God bless din po Tatay Vicente. At sa pagbabalik, mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo sa ating Tabang Medikal, 5 taong gulang na batang babae may iniindang bukol sa matres. Ang detalye at ang ating Ora mismong pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Kasama natin ngayon mga kaaksyon si Glenda Fernandez Orbigo at ang kanyang inaing ay para sa kanyang 5 taong gulang na anak na nakitaan umano ng bukol sa matres na nagiging sanhi ng pagdudugo nito. Magandang hapon, Nanay Glenda. Magandang hapon din po, ma'am. Kumusta po yung kalagayan ng anak po ninyo ngayon? Okay naman po siya ngayon dahil wala pa namang result ng CT scan. Opo. So, asan po siya ngayon, Nanay? Sa BRTTH po. Naka-confine po itong bata. Naka-admit po. Ilang araw na po itong naka-confine? 7 days na po. Pang 8 days po ngayon. 7 days. So, kumusta po yung kalagayan niya ngayon? Okay po. Dahil nababanggit nyo na okay naman, pero nasa ospital, kung inyo pong i-describe, ano po yung normal na nararamdaman po niya? Tuwing dinudugo po siya? Sa ngayon po, wala po talaga siyang nararamdaman as in yung masakit, kung saan masakit, nilalagay. Wala po. As in, nagbi-bleeding lang siya. Pero ngayon po, spotting na lang po yung spotting na lang. So, ibig sabihin, meron pong development, meron pong pagbabago doon po sa nararamdaman niya compare before nung pinasok po ninyo dahil yung dugo po bang lumalabas sa kanya madami? Ngayon po, hindi na po, konti na lang. Opo. Kailan niyo pa po nalaman na meron po siyang bukol sa matres? Nung pagbasa ng result po nung 29, doon ko lang po nalaman na may bukol na po siya dahil sa laboratory nga po. Okay. Prior po na idinala niyo sa ospital, prior po na nalalaman yung meron pong bukol sa matres, dati na po ba siyang dinudugo? Hindi po. Nalaman ko lang actually nung September 19. Kasi nagtrabaho po ako sa labas, yung parang nagmamanicure po. Pagdating ko, yun na nga, sabi ko, Bibi, bakit yung panty mo may dugo nandun sa CR? Sabi niya, hindi ko po alam, Mama. Sabi niya, may biglang tumulo lang po. Tapos yun. Ilang taon na nga po itong anak niyo? 5 years old. 5 years old. Kaka-5 lang po nung 15. Nung nakita niyo po na mayroong dugo po yung kanyang underwear, ano po yung naramdaman po Siyempre, ninyo? natakot po ako, ma'am. Tapos parang ang dami nang pumasok sa isip ko, baka may gumalaw or what, kasi naiwan nga sa bahay. Pero wala naman po. So parang talagang biglang lumalabas lang talaga sa puwerta niya yung Opo. Yung dugo. So parang paranoid na po kayo nung araw na yon na pumasok na sa isip niyo na baka may gumalaw. Hindi niyo na alam kung ano po yung ano. Pero tinanong niyo po yung bata. Opo, tinanong ko pa ulit-ulit, Bibi, ano ba to, nauntog ba? O ano nangyari? Sabi niya, wala po, Mama. Biglang may tumulo lang sa panty ko. Tapos tinubad daw po niya. Yun yung nilagay niya sa CR na yung panty niya. Opo. Tapos inobserve ko kasi that time, 19 is Friday. So hapon na ako dumating mga 7 p.m. Di Saturday, Sunday, walang RHO. Ang ginawa ko, Monday ako nagpa-check up sa RHO ng Ginobatan. Then, ang sabi sa akin ng doktor, nirefer ako sa BR nga po. Ngayon, ang schedule naman ng BR kaya is Tuesday. Hindi na ako nakapaghintay. Dumiretso na ako ng Ligaw. Ako ng pedya sa clinic lang. Wala namang nangyari sa pedya. Nirefer ako ng OB. OB referral to BR naman. Parang lang. Sige na nga sa BR na. Tapos yun na yun na pagdating ko ng BR, ang ginawa nila, chinek lang si Bibi sa dede, sa part ng Ngayon, ako sa laboratory din ultrasound. Yun pa lang po ako pinagpa-laboratory din ultrasound. After a week, yun na nga po, dinala ko na yung result. Doon na po binasa ng doktor. Doon na po binanggit sa inyo na meron po siyang bukol sa matres. Gaano solid daw? cyst nga po. Ano po? Solid.
solid na siya. Okay, solid na. Ibig sabihin, buo na. Opo. Okay, gaano kalaki daw po itong bukol? Nung unang ko, 9 cm. Ngayon, nag 6.5 ata. So, lumiit po? Opo, lumiit siya. Okay. Tapos, ano yung paliwanag ng doktor? Bakit daw po nagkaroon ng bukol sa matres yung bata? Actually, yun yung gusto kong itanong muna sa kanila, pero wala pa kasi silang inaano sa akin kung paano nagkabukol yung bata. Kasi yung hinintay nila yung yung CT scan. Tapos ngayon, bukas ko daw po malalaman kung kailan yung schedule, then yung CT scan po. Okay. So, magandang bagay po yun na from 9 cm down to 6. So, ibig sabihin, lumiit po yung bukol. Meron po bang iniinom na gamot yung bata? Actually, wala po. Wala po kasi bawal po. Okay, so wala. Okay. So, ano po yung pumapasok sa isip nyo dahil syempre lumiit po yung bukol? Sabi ko sana bago naman yung operasyon, mawala na, magbiging miracle. Kaysa naman operahan siya kabata pa. Opo. Tapos tatanggalin yung kalahating matris niya, right side. So, nakakaawa. Opo. Sana ngayon din pa po, lang in-explain sa akin, so parang naiiyak na ako na ganito yung gagawin sa bata. Siyempre, 5 years old, di ko alam kung kakayanin niya yung operation. Opo, pakitaas lang po. Pang ilang anak niyo po ito na? Pangatlo po. Ilan po sila nga? 3 po. So, siya po yung bunso? Opo. Opo. Ano po yung naramdaman niyo nung nalaman niyo po, yung sinabihan po kayo ng doktor na merong bukol sa matres yung bata? Siyempre, so, ang dami nang tumatakbo sa isip ko kung ano ba dapat gawin. Palagi ko nang tinatanong yung doktor, Dok, wala na bang option na kung pwedeng magamot pa na hindi ooperahan? Wala na daw po talagang operation na. Kaya, so, nakaramdam po kayo ng takot? Opo, hanggang ngayon. Opo. Nalakasan ko lang yung loob ko, siyempre. Kasi kung magiging mahina tayo, paano naman yung bata yung asawa ko, dating mahina na yung loob, hindi na nga nagbabantay ng ospital kasi nga naawa siya sa bata. Opo. Lalo pag ini-injection na, nagwawala. So, lumapit po kayo dito sa aming programa, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ang kailangan ko lang po, yung bill po. If ever man, yung bill lang po. Yung hinihingi ko kung sakaling malaki. Okay. So, ibig sabihin, malaking tulong na po yung sa akin kahit ano lang. Wala pa naman po kayong final billing, pero lumapit na po kayo para makasiguro pa kayo na meron pong tutulong sa inyo. Opo. Ano po yung trabaho ni Mr.? Labor po. Laborer. Opo. So, saan po? Construction? Hindi po. Sa Sopra, sa feeds. Okay. Kayo po, Nay? Ano lang, sa bahay lang po. May ice maker din po ako. Yun din pinagkakakitaan ko araw-araw. Opo. Pares po kayong may pinagkakakitaan ni Mr. Pero sapat po ba or kulang? Opo. Kasi sa mga expenses ng mga bata, siyempre nag-aaral na. Opo. So, ang pinoproblema nyo po ngayon ay po. yung pagdating ng araw na ilalabas na po yung bill, sa tingin nyo po, mataas po ba? Feeling ko malaki? Opo. Oo, dahil mag-go 8 days na kayo, no? Opo. Sa ospital. So, dahil dyan na, alalahanin po ninyo para sa ora mismong pagtugon po sa inyong problema, nasa kabilang linya po ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Apo, Ma'am LB. Eto po si Nanay, wala pa naman pong final bill pero inilapit niya na po ito sa atin para makasiguro po siya na matutulungan po siya ng Ako Bicol at makasiguro po siyang meron siyang magiging katuwang para po sa problema nilang hospital bill ng kanya pong anak na si Glenda. Nakakatuwa naman si Nanay. Anak ni Nanay Glenda, opo. Nakakatuwa naman si Nanay Glenda kasi sa lahat ng pasyente, alang bantay ng pasyente, talagang naisipan niya na maghingi ng tulong. Kahit wala pang final bill. Opo. Very good ka dyan, Nanay. Very good ka daw, Nanay. Ma'am LB, thank you. And dahil po dyan, Nanay, pag may bill na po kayo, punta lang po kayo sa akin sa table 4. Okay Ako po. Bicol Help Desk para po tulungan kita sa mga kailangan mong bayaran. Sige po. And wag po kayong mag-alala, Nanay, ha. Gagawin natin ang lahat para po ma-zero balance kayo. And tandaan niyo po lagi na Ako Bicol Party List po ay lagi nandito para tumulong sa mga katulad natin naghihikaw sa buhay. Okay, so ibig sabihin po nito, Ma'am LB, tama po yung ginawa ni Nanay Glenda na lumapit na sa Ako Bicol at para pag lumabas yung hospital bill, malaki man or maliit, handang tulungan ng Ako Bicol Party List.
Yes po, Miss Remy. Yan ang ating ipapangako kay nanay. Rest assured na yung kanyang hospital bill ay gagawa natin ng paraan para ma-zero balance. Ayun! Nanay Glenda! Tama po yung ginawa niyong hakbang na lumapit na po kayo kaagad sa Ako Bicol para po dito sa hospital bill po ng inyong anak. At sabi ni Ma'am LB, wala na kayong dapat alalahanin dahil tutulungan po kayong ma-zero balance. Ito pong inyong hospital bill ng anak po ninyo. Opo, nagpapasalamat po ako. Nanay? Opo, hello. Pag kailangan po ng diaper, puntahan nyo lang po ako sa sa Ako Bicol Help Desk. Meron pa ako dito mga diaper kung kailangan ng anak nyo. Sige po. Underpads, meron tayo dito. Biscuits, coffee, meron po tayo dito, nanay. Puntahan nyo lang po ako dito. Nanay, kung ano pa yung pangangailangan nyo, puntahan nyo lang po si Ma'am LB. Handa po yung tumulong dahil ganyan po yung Ako Bicol Party List, Nay. Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Natutuwa po. Tapos siyempre nagpapasalamat kay Ma'am LB dahil nandyan siya, yung tabang ora mismo Ako Bicol. And then siyempre sa imo, Ma'am Remy. Pasalamat po ako ng sobra. Ayun. Ngayon pa lang kahit wala pa yung bill, nagpapasalamat na po ako. Okay, so wala na po kayong dapat alalahanin, Nanay Glenda, dahil wala pa man po yung hospital bill, sagot na ng Ako Bicol Party List. Opo, masaya po talaga ako. Opo, kitang-kita nga po yung kagalakan, katuwaan po ninyo. Ma'am LB, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much and God bless Ma'am Remy and kay Nanay Glenda. Mabuhay ka, Ma'am LB Sidenyo ng Ako Bicol Party List. Nanay, ayos na po. Okay na po. Thank you so much po. Pero hindi po dyan nagtatapos, Nay, ang tulong mula sa Ako Bicol Party List at sa Tabang Ora mismo. Tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas. Mula po ito sa Ako Bicol Party List at syempre sa aming pong programa. Ito po yung 10 kilong bigas. Kasama po yung Kabaro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap ang lasa, ang swak na swak pa sa bulsa. Thank you so much po. Ayan. Yan lang po masasabi ko, maraming salamat. Ayan. Sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ilang araw po niyong kukonsumihin yung bigas na 10 kilo, Nay? 1 week. 1 week. Di ba malaking bagay? Opo. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Glenda, at mabuhay po kayo. Thank you so much din po. At yan mga ka-aksyon, ang mga problema at alalahaning ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Mga ka-aksyon, 72 days na lang at papalapit na ang Pasko. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon. Maligayang advance Merry Christmas at eto pa mga ka-aksyon. Happy birthday Miss Maya Simon. Happy birthday Miss Maya. Mabuhay ka hanggang gusto mo at manatili kang maganda at mabait. Ayan. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan.
Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.